rain pala in wall balls, guys. Oh, it's Kuya Steve! Sa mga hindi ko lang alam, habang nag-watch siya kanina, ay ino-cover pa rin yung sarili. Kamusta kakawala? Salamat, nandito ka ulit sa isa na namang episode ng Walang Kwentong, Walang Kwenta. Gusto ko lang i-share sa'yo yung naranasan ko nitong July 12. So, nanalo ako sa first ever CrossFit competition na sinalihan ko na ginanap sa Comrade Fitness. Shoutout sa Comrade Fitness. Kung gusto nyo mag-drop in, libre ang first trial. Nagkaroon kami ng competition between the members ng Comrade Fitness and sobrang saya. Before yung WOD, yung heart rate ko nasa 130 na, hindi pa nagsisimula yung WOD. Nandun pa lang, parang nag-aayos-ayos pa lang ng gamit. So, ganun kakaba. So, maganda na na-experience namin yon within our own community pa lang muna para, alam mo yun, preparation. Actually, yun yung parang pinakapag-uusapan natin sa episode na to, na yun yung realization ko na na-realize ko. Napaisip ako kasi sabi ko, swerte ba ako? Habang iniisip ko, baka naman hindi swerte. And dahil sa preparation, kaya naging swerte lang talaga. Yung competition ay sponsored ng RAD Global. Ang RAD ay isa sa mga pinakakilalang brand pagdating sa CrossFit. So, nagpa-competition sila, sagot nila yung prizes, and bahala na yung mga box or yung mga gym, yung Comrade Fitness, na i-organize yung pinaka-event. Shoutout kay Mona, bravo. Bravo sa'yo. Shoutout sa'yo na naka-discover nung competition ng RAD Global. Medyo maikli yung preparation time, 1 week lang. Dito pumasok yung parang sabi ko swerte ako. Kasi yung WOD na binigay ng RAD Global na kailangan namin gawin, swak eh. Nag-swak sa mga pinapractice ko during yung mga extra WOD. Usually hanggang 9:30 yung workout. Pero nag-stay pa kami sa box or sa gym para mag-practice ng kung ano mang gusto namin practicein. And swerte kasi yung mga movement na binigay ni RAD Global, yun yung mga pinapractice ko during extra WOD. 50 calories na row, 50 wall balls, and 50 calories sa eco bike. Within 10 minutes, tapos pabilisan. Ang tawag nila dito ay acid athletics. Kasi, papatayin ka talaga ng lactic acid. Sobrang, pagdating sa photos nung event, walang magandang photo pagdating dun sa 50 calories ng bike. Kasi talagang, yung kaluluwa namin wala na. Pero, kahit pa ganun kaikli lang yung time para makapag-prepare, kung ano yung pwede kong gawin para makapag-prepare, ginawa ko pa rin. And dito pumasok si ChatGPT. Humingi ako ng tulong kay ChatGPT. Sinabi ko sa kanya yung situation. Sabi ko sa kanya, sasali ako sa CrossFit competition bukas. Ito yung workout na kailangan kong gawin within 10 minutes. Galing ako sa trabaho, ganyan. So, sinabi ko sa kanya kung ano yung nangyayari sa akin, ano yung situation ko, and ano yung preparation na pwede kong gawin. Yun, ayon kay ChatGPT, mag-light movements lang daw ako. Tamang nagalaw lang, para hindi matulog yung mga muscle sa katawan. Ang maganda dito, hiningan ko rin siya ng yung parang pinaka-strategy kung paano ko i-breakdown, paano ko i-pacing yung workout. And, maganda yung binigay niya. Talagang very detailed. Pati yung damper nung row, sinabi niya kung saan ko dapat ilagay, na kung ano yung cadence, kung ano yung cadence goal, tapos kung saang part ako hahapit, saang part ako medyo steady lang. Tapos yung nakakatuwa pa dito, dahil nga from the title pa lang nung competition, which is acid athletics, alam ko na patibayan pagdating sa lactic acid. So, tinanong ko rin si ChatGPT, ano ba yung mga pwede kong kainin at inumin para, alam mo yun, mas tumagal or mas dumali yung pag-handle ng lactic acid. And doon ako, tingin ko isa yun sa factor na nakatulong sa akin. Hindi ko alam kung yun nga ba, pero
Siguro kung mapapansin ako nung iba kong kasama sa box, sinunod ko yung sinabi ni ChatGPT na uminom ng Pocari Sweat. Yung timing na sinabi niya na parang 30 minutes before, inumin mo yung Pocari Sweat, then uminom ka pa unti-unti. Kasi hindi pwedeng, tsaka ka iinom ng napakarami before nung mismong competition na 5 minutes before. Kasi mag-bloated ka daw doon, mag-shake yung liquid sa tiyan mo, and hindi agad siya ma-absorb ng muscles mo. I don't know if it makes sense. Basta sabi ni ChatGPT. So baka totoo. Sa mindset naman, experience lang naman din talaga yung habol natin. Swerte na kung mananalo tayo. Gusto ko lang ma-feel yung atmosphere ng competition. So yun, moments before yung competition nga, first time kong nag-breakfast, kasi nga sabi ni ChatGPT, mag-breakfast daw. Usually hindi ako nagbre-breakfast pag morning workout, hindi ako kumakain. Kasi ang nasa isip ko naman is mas magaan ako. So, ewan ko kung tama ba yun, parang mali. Pero nung competition guys, kumain ako para may ma-burn ako na fuel. Dahil nga within 10 minutes, talagang ratsyada yung gagawin namin. Yung mismong na talaga, workout, kami na yung sumalang ng competition, talagang, yun nga yung heart rate ko, nasa 130 na agad, hindi pa ako nagsisimula. Meron pa kaming 5 minutes nag-warm up ako, ginawa ko yung movement. Tamang, lang naman, pacing naman, hindi naman yung talagang hapit. Or humapit ba ako nun? Hindi ko na maalala. Basta, nag-155 pa yung heart rate ko, hindi pa nagsisimula. As in, nandun pa lang ako sa ilalim ng rig. Maganda na naranasan ko yun, para nga dun sa ibang competition pa. At least, pag yung bigger stage na talaga, bigger competition, medyo alam ko na kung anong i-expect. Siguro, titingnan. Tapos yan na nga, nung during competition na, hindi ko rin nasunod. Hindi ko rin nasunod yung tinuro sa akin ni ChatGPT. Yung yung row ko is, nag-start ako na 1.7, which is masyadong malakas kasi dapat ang plano sa row is wag agad humataw sa row. Tamang pacing lang sa row kung kaya. So, masyadong malakas yung 1.7. Ilang stroke din ako noon na nasa 1.7, 1.6, 1.5. Na dapat is nasa 1.1 lang sana ako or 1.2. Basta may doon may number doon. Di ko alam, tanda ko anong power ba yun. So, buti na lang, sinabihan ako ni Sir Alvin. So, shoutout kay Sir Alvin. Sinabihan niya ako na, dahan-dahan, wag masyadong, malakas lang na hila, ganyan-ganyan. And, nag-adjust tayo nung sinabi niya yon. Shoutout din kay Tio. Kasi, sinabihan niya rin ako na, masyado akong humahataw na, start pa lang. And then, yun, medyo nag-chill ako. Laking bagay kasi medyo naka-recover ako para pagdating doon sa wall balls. Which is, ang plano ko rin talaga dapat sa wall balls is 25-25 sana kung kakayanin. Pero hindi kinaya. So plan B, 15-15-5-5 ang ginawa ko sa... Tama ba? 15-15-10-10 pala. 15-15-10-10. May mga ilang no rep. Pero naitawid natin. Medyo doon tayo... nakahataw sa wall balls. And then, yung sa pagdating ko sa eco bike, wala na, puso na lang talaga yun. Puso na lang yun sa eco bike. Pumipikit na ako, hindi ko na tinitingnan yung calories sa rower, sa bike. Parang psychologically nakaka-discourage. Parang nakaka-discourage pag nakikita mo na nakaka-5 pedal na ako, 10 pedal na, hindi pa rin nadadagdagan yung calories. Ayun, hindi ko alam. Basta natapos na lang siya. And then, natapos ko yung workout ng 7 minutes and 35 seconds. So yun, bakit ko nasabi na swerte ako? Parang yung workout ay ginawa para sa akin. So kaya ako nasasabing swerte ako. Kasi, number 1, bago pa ako mag-CrossFit, nanggaling ako sa pagbabike, yung mga long rides. So, sanay ako sa pagbibisikleta. Madalas, kapag maganda ang weather, pumupunta ako sa gym, nakabike ako. And matagal na rin ako nagbibisikleta. Familiar yung legs ko sa hirap, lalo na pag yung mga uphill na kailangan mong tiisin kasi pag tumigil ka, mas mahirap. So, yun yung eco bike. Number 2, ay yung wall balls. Matagal ko nang tinitrick yung sarili ko na mahalin. Matagal ko nang tinitrick yung sarili ko na mahalin ang wall balls. Kasi nga, alam ko na maraming ayaw sa wall balls. And naisip ko, hindi siya
Hindi siya katulad ng gymnastics na may certain skill ka talaga na kailangan para ma-master mo siya. Mamamaster mo ang wall balls through repetition lang. Yun yung naging mindset ko sa CrossFit na mamasterin ko ang wall balls kasi maraming ayaw sa wall balls. So matagal ko nang pinapractice ang wall balls. Madalas ko siyang isama sa extra WOD ko even before nitong competition. Yung row naman, nagkataon din. Pinapractice ko siya parang 1 month ago or 2 weeks, ganyan, 2 weeks ago. Ang nasa isip ko naman ay preparation para sa AOG. And yung sa AOG, kahit medyo malayo pa siya, pero ang nasa isip ko kasi, kailangan kong unti-untiin. Kailangan kong gamitin yung advantage ng time na meron ako para at least kahit hindi ko agad ma-master yung row, pero over time, alam mo yun, pautik-utik, paunti-unti, nag-i-improve ako sa rower. Kaya pagdating nung competition, medyo may training tayo pagdating sa row. Kaya sabi ko, swerte. Pero, hindi siya swerte. Ang nangyari lang naman kasi talaga ay preparation plus opportunity equals luck. Yun ang realization na na-realize ko sa episode na to or dun sa pangyayari na yon. Isipin mo, kung hindi naman ako nagpre-prepare para sa wall balls, kung hindi naman ako nagpre-prepare para sa row, kung dumating yung opportunity, wala rin di ba? Hindi ko matatapos within the time limit kung hindi ako prepared. So, siguro yun yung technique para maging swerte. Kailangan lagi kang prepared. Kasi yung opportunity, hindi mo alam kung kailan dadating Ito, medyo mas mababaw na example. As a freelancer ulit, photo, video. After ng shoot mo, kinabukasan, nag-charge ka ba ng batteries mo? Or maghihintay ka muna ng next shoot? Diyan papasok yung mga biglaang shoot, di ba? Pag biglang may opportunity, pero hindi ka prepared, hindi ka nag-charge ng battery, hindi nakaayos yung gamit mo, wala, hindi ka swerte, hindi ka suswertehin. So yun lang To be lucky is to be prepared. Tapos yung isa pang natutunan ko, kung ano man yung mapipiga mo, kung ano man yung possible na makatulong sa'yo as preparation, gawin mo. Kung talagang seryoso ka doon sa goal mo, sa mga maliliit na details, maliliit na bagay, sa maliliit na tools na meron sa paligid natin, gamitin natin para makapag-prepare tayo. Nandiyan ang YouTube, ang dami ng information sa YouTube, ChatGPT, gamitin natin. Swerte na nga Swerte na ngayon kasi nandiyan na lahat ng tools na kailangan natin para makapag-prepare lalo, para maging swerte lalo. So yun, parang nasa sa atin na lang kung gaano kaswerte natin gustong maging. Meron ka bang ganon na experience na after mong mapanood tong episode na to, naisip mong, teka, hindi pala ako swerte. Prepared lang pala ako, kaya pala nakuha ko yung bagay na gusto ko na yun. Congrats sa'yo kung meron kang ganong kwento. Share mo nga sa akin kung ano yung kwento mong yan. Pero alam mo kung ano yung sobrang swerte ko. Umabot ka sa dulo ng episode na to. At dahil dyan, salamat sa'yo, Kawala. Thank you.